nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Dalawa pang bihag ng bandidong Abu Sayyaf Group pinakawalan sa Sulu. Mga natitira pang kidnap victims hawak umano ng sub-leaders ng grupo. Mga opisyal ng barangay na mapatutunayang sangkot sa operasyon ng ilegal na droga at iba pang katiwalian, papalitan ayon sa Department of Interior and Local Government. Salaysay ng mga testigo, sapat na umano upang masampahan ng kaso ang mga nasa likod ng paglaganap ng droga sa New Bilibid prisons. Isusulong na exemption sa Freedom of Information Bill hindi magiging dahilan upang mapagtakpan ng anumang krimen o maling nagawa ng isang individual ayon sa Senado. PNP, BFP at Judiciary nakuha ang unang panalo sa UNTV Cup Season 5, habang DOJ Justice Boosters nalasap ang ikalawang sunod na pagkatalo. Ngayon po ay araw ng Lunes at 19 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. 5 magkakahiwalay na aksidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente matapos bumangga sa isang taxi sa kahaba ng M. Rojas, Trancoville, Baguio City kaninang pasado 2:00 ng madaling araw. Nagtamo ng gasgas at malilit na sugat ang rider na si Rodolfo Junio na agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Wala namang tinumong pinsala ang taxi driver na si Peter Cabay. Isang pasahero naman ang bumanggang sports utility vehicle ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa kahaba ng Camdas Flyover, Baguio City pasado 2:00 ng madaling araw kahapon. Sumadsad sa concrete railings ng tulay ang SUV na minamaneho ni Victor Gonzales. Wala namang pinsala si Victor ngunit nagtamo ng posibleng bali sa kaliwang balikat ang sakay nito na si Ernesto Lawangan. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas si Lawangan at saka inihatid sa Pine City Doctors Hospital. Banggaan ng high-ace van at motorsiklo sa MJ Cuenco Avenue, Mabolo, Cebu City ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team noong Sabado ng 2:00 ng madaling araw. Nagtamo ng galos at sugat sa kamay at paa ang motorcycle rider na si Jason Rosafa. Matapos malapatan ng first aid ay dinala na ito ng News and Rescue Team sa Perpetual Soccer Hospital. Sabado rin ang 2:00 ng madaling araw nang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking naaksidente sa bisikleta sa crossing ng Lizares Amelia Libertad Market, Bacolod City. Ang siklista na si Randy Cañete ay nagtamo ng maraming gasgas sa noo, ulo, mata at bibig. Tumanggi na itong magpahatid sa ospital matapos malapatan ng pangunang lunas. Samantala, isa pang siklista na naaksidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa barangay Tabuk, Suba, Haro, Iloilo City noong Biyernes ng gabi. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng mukha at gasgas sa balikat ang biktima na si Erting Golmatico. Pagkatapos malapatan ng first aid ay dinala na si Golmatico sa Western Visayas Medical Center. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.
10 testigo ang haharap sa pagdinig ng lower house bukas hinggil sa laganap na operasyon ng droga sa loob ng New Bilibid Prisons o NBP. Inihayag rin ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre na sapat na ang testimonya ng kanilang mga testigo upang sampahan ng kaso ang umano'y mga sangkot sa nasabing Bilibid drugs trade. Mula sa Department of Justice, itong balita ni Roderick Mendoza live. Roderick, go ahead. Magandang gabi, Attorney Reggie. Nasa 30 mga testigo nga at resource persons yung ihaharap ng Department of Justice sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso bukas hinggil nga dito sa talamak na bentahan at paglaganap ng illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prisons. Ayon kay Secretary Aguirre, isisiwalat ng kanilang mga witness kung paano nangyayari yung paglaganap ng illegal na droga, sino-sino ang mga sangkot, ang mga nagpabaya at ang mga kumukonsinte dito. Kung pagbabasehan niya ang testimonya ng kanilang mga testigo, may sapat ng basehan upang magsampa ang DOJ ng kasong graft at paglabag sa RA 9165 o itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban dito sa mga isinasangkot sa bentahan ng illegal na droga sa Bilibid. Narito yung pahayag ni Secretary Aguirre. Itong pag-implicate kanina man kay Secretary de Lima kung sino bang mga tao na involved dito sa paglaganap at drug trade sa loob ng ating mga prisons. Base lamang dun sa mga affidavit, pwede nang mag-file ng complaint and this could undergo a preliminary investigation. Kabilang nga dyan sa mga haharap, mga testigong haharap sa pagdinig ng lower house bukas ay itong si convicted drug dealer na si Herbert Culanco na umamin o nagsabi na siya ay nagbibigay ng 3 milyong pisong drug money buwan-buwan dito kay dating Justice Secretary Leila de Lima. Naharap din sa pagdinig bukas si NBI Deputy Director Rafael Dragos na kilalang malapit sa dating kalihim at naging OIC pa ng Bureau of Corrections. Naritong muli yung pahayag ni Secretary Vitaliano Aguirre. Magte-testify siya na dun sa several instances na mag-deliver siya ng 5 million pesos sa bahay ni Secretary de Lima. 5 million pesos ay mismong si Secretary de Lima ang naka-receive nitong 5 million pesos na ito. At may kasama po yan, another NBA agent. Kaya dalawa po silang titistigo dito. Ang papatunay na Secretary de Lima ay dinala nila ng 5 million in 1 delivery, 2 deliveries. Nang tanungin naman kung ano ang eksaktong partisipasyon nitong si Senador Leila de Lima doon sa illegal na droga sa Bilibid, ito yung naging sagot ni Secretary Aguirre. Well, kung hindi siya direct participant, sobrang gross negligence or pinabayaan niya. Kayo na makinig. We invite you, ni-invite kayo lahat bukas. Kayo na mag-conclude sa inyong sarili. Ayon pa sa kalihim, bibigyan ng immunity ang iba dito sa mga testigo at habang yung iba naman ay isa sa ilalim sa Witness Protection Program ng pamahalaan upang malaya nilang mailahad yung kanilang mga nalalaman ukol dito sa illegal na droga sa New Bilibid Prisons. Pakinggan natin muli si Secretary Aguirre. Unless si Secretary Aguirre ang magte-testify, mukhang siya na yung nagte-testify eh. Siya na yung parang witness, di ba? Ang dami na niyang mga kinikwento, ang dami na niyang sinasabi. Hindi na muna po ako pwedeng mag-comment. Iba yung soundbite. Muli naman nga pinabulaan nitong si Senador Leila de Lima yung mga aligasyon na tumanggap siya ng drug money mula dito sa mga drug lords sa Bilibid. Ang sinasabi niya ay hindi pa napapanahon sa ngayon na magsalita siya tungkol dito. Hahayaan niya munang marinig kung ano yung sasabihin nitong mga sinasabi ayon sa kanya, mga sinasabing testigo ng Department of Justice. Attorney Reggie. Roderick, aside from Senator Leila de Lima, meron pa bang mga malalaking personalidad na sangkot dito sa drugs trade sa New Bilibid Prisons? Ayon dito kay Secretary Aguirre, base doon sa kanilang investigasyon, may mga nagsasabi sa kanila na
hindi ito nagtatapos dito kay dating Justice Secretary at ngayon ay Senador Leila de Lima. Ang sinasabi niya kanina, bagaman ito ay premature pa, pero may mga impormasyon sila na may mas mataas pa na mga opisyal ng nakaraang administrasyon dito kay Secretary de Lima na sinasabi rin nga na may mga naumano ay involved din o sinasangkot din dito sa operasyon ng illegal na droga sa Bilibid, kung bakit lumaganap yung bentahan at yung paggamit ng drugs dyan sa bilangguan na yan. Attorney Reggie. Roderick, itong mga pagtestigo ng 30 mga witnesses na ito, no, ano ba ang binabalak ng Department of Justice na maging resulta nitong investigasyon ng House na ito? Pinupunto ba nila na magkaroon ng findings itong committee na to na mag-file ng mga kaso laban kay Senator Leila de Lima at saka sa mga iba pang mga masasangkot na dito sa drugs trade na to? O hanggang sa in aid of legislation lang ba ang kanilang pakay dito? Actually, ang sinasabi kanina nitong si Secretary Aguirre tungkol dyan sa investigasyon sa Kamara, ito ay hiwalay doon sa ginagawa nilang case build-up para dito sa pagsasampa ng kaso dito nga sa mga isinasangkot sa illegal drugs trade sa Bilibid. Sa katunayan ng tinanong natin itong si Secretary Aguirre kanina tungkol doon sa kung sa tingin niya ba ay may sapat na silang basihan upang magsampa ng kaso laban dito sa mga isinasangkot sa illegal drugs trade. Ang sinasabi niya ay sa tingin niya doon pa lang sa mga testimonya nitong mga hawak nilang witness ay mayroon ng probable cause upang magsampa sila ng complaint, criminal complaint dito sa Department of Justice at isailalim ito sa preliminary investigation. Pero ito sinasabi niya, ang sinasabi pa niya is nasa isip na niya yung listahan ng mga sasampahan ng kaukulang reklamo patungkol nga dito sa paglaganap ng drugs sa Bilibid. At yan ay hiwalay doon sa magiging investigasyon ng Kongreso na sisimulan bukas. Nang layunin naman nun ay in aid of legislation, ipapakita nila ron kung ano yung naging pagkakaiba simula nang maupo itong administrasyong Duterte at magbantay yung mga tauhan ng PNP Special Action Force doon sa Bilibid. Ipapakita nila yung pagkakaiba, yung naging pagbabago simula nung maupo itong kasalukuyang administrasyon kumpara doon sa nakaraang administrasyon. Pero yan ay hindi yan mahiwalayan doon sa ginagawa nilang paghahanda para nga magsampa ng kaso doon sa mga isinasangkot dito sa illegal drugs trade sa loob ng Bilibid. Last na, Roderick, ito ba ay response ng Duterte administration sa ginagawang pagdinig sa Senado ng komite ni Senator Leila de Lima? Ito ay wala siyang binabanggit kung ito ba ay response. Ang sinasabi lang nila ito ay pagdinig para nga ipakita kung gaano talaga yung kalaganap, yung illegal na droga, yung problema ng ating bansa sa illegal na droga. Nabanggit din nga kanina ni Secretary Aguirre na dito ipapakita na 75% ng supply ng illegal drugs sa bansa ay nagmumula sa Bilibid. At yan ay nabanggit niya isa sa mga seryosong bagay, kaya nga humingi ng extension itong si Pangulong Rodrigo Duterte doon sa kampanya laban sa illegal na droga na original na sinasabi niya ay pwedeng maresolba, tatapusin sa loob lamang ng 3 buwan. Pero ngayon ay humihiling siya ng dagdag na hanggang 6 na buwan para nga masugpo, matapos itong problema ng bansa sa illegal na droga. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat ng live mula sa DOJ. Tiniyak naman ng House Committee on Justice na magiging patas sila sa isasagawang investigasyon kaugnay ng paglaganap ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Ito ang balita ni Grace Cassie. Si sentro kay Senator Leila de Lima ang isasagawang pagdinig ng House Committee on Justice sa umunoy paglaganap ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Ayon kay House Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, kabilang sa mga iimbestigahan ay ang mga opisyal ng Bureau of Corrections, National Bureau of Investigation at Philippine Drug Enforcement Agency. Layon anya ng pagdinig na alamin kung sino mga opisyal ng pamahalaan ang nagpabaya sa kanilang tungkulin at magamit ang mga makukuhang impormasyon sa paggawa ng mga batas. We will make sure that it's fair, impartial, and based on facts, not based on other issues not related to National Bilibid Prison. Tiniyak naman ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman Robert Ace Barbers na marami ang issue na mauungkat bukas dahil sa mga testimonya ng mga witness ng DOJ.
We do expect that there will be revelations and exposés that will be discussed tomorrow in the hearing. Hindi naman tiyak kung mabibigyan ng pagkakataon ang lahat ng mga testigo na makapagsalita dahil limitado lamang ang kanilang oras. Wala namang planong dumalo sa investigasyon si Senator Leila de Lima at hindi rin siya magpapadala ng kinatawan dahil hindi naman niya anya kinikilala ang pagdinig ng Kamara. Kaya nga po nila ito ginagawa sa akin dahil naging balakid ako dyan sa ginagawa na yan, itong mga killings na ito, dyan sa pagpupursigi ko ng investigasyon. Hindi pipilitin ng mga kongresista si Senator Leila de Lima kung hindi siya dadalo sa pagdinig na isasagawa ng Kamara bukas. Subalit paliwanag ng mga kongresista, ito ay bilang pagbibigay na rin nila ng pagkakataon sa senadora na maipaliwanag ang kanyang panig. Grace Cas, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Handang palitan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga opisyal ng barangay na sangkot sa iligal na droga at katiwalian, lalo na kung hindi matutuloy ang halalan sa Oktubre. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Pinagsusumiti na ng Department of Interior and Local Government ang Philippine National Police ng mga pangalan ng opisyal ng barangay na sangkot sa iligal na droga at katiwalian. Ito'y dahil pinaghahandaan na ng ahensya ang posibleng pagpapalit sa mga kasalukuyan na kapwesto kung hindi maganda ang record ng mga ito, lalo na kung hindi matutuloy ngayong taon ang eleksyon. Ayon kay DILG Secretary Ismael Sueno, utos na lamang ng Pangulo ang kanilang hinihintay para palitan ang ilan sa mga ito. We are preparing for that. Actually, we are now asking our people, especially ang PNP, to submit to us kung sino yung mga barangay captains na may relasyon sa droga. Bagamat nasa 20.51% ng 42,065 na barangay sa buong Pilipinas ang apektado ng iligal na droga, naniniwala pa rin si Secretary Sueno na marami pa rin ang matitinong barangay officials kaya't hihintayin nila ang listahan mula sa PNP. In just a few days or a few weeks, baka we will receive these reports from the field, no? Na para may listahan kami ng mga barangay captains na involved sa droga. At saka not only involved sa droga but mga corrupt. If that list is available coming from the right unit, sa tingin ko po the Chief PNP will submit that list to our secretary. Samantala, kinumpirma rin ng DILG na gumagawa na ng paraan ang mga gobernador ng bawat lalawigan para sa rehabilitasyon ng mga sumukong drug user. Ito'y sa pamamagitan ng community intervention tulad ng outreach rehab, counseling at meditation sa tulong ng LGUs, simbahan at iba pang eksperto. Tayo sa DILG, of course, we are only tasked by the President to take charge of the rehabilitation centers. So, although nagmi-meet na kami ng DOH, ng DSWD, ng PIDEA, ng DDB, Dangerous Drugs Board, DepEd, I'm sure that before December or this year ends, may ma-start na kami. In fact, as I said, may isa nang started which is being constructed now in Nueva Ecija. Dagdag pa ng kalihim, base sa kanilang pag-aaral, gagastos ang pamahalaan ng 100,000 piso buwan-buwan para sa rehabilitasyon ng isang drug user, kasama na rito ang pagkain at medical attention tulad ng psychiatrist at psychologist na kailangan ng mga ito. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Patuloy namang umaapela sa pamahalaan ng Commission on Human Rights o CHR na tiyaking igagalang ang karapatang pagtao, due process at rule of law. Kasunod ito ng hinihinging 6 months extension ni Pangulong Rodrigo Duterte upang solusyonan ang drug problem sa bansa. Ito ang balita ni Victor Cosare. Higit sa inaakala ni President Rodrigo Duterte ang lawak ng problema sa iligal na droga sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit humingi pa siya ng karagdagang 6 na buwan upang tuluyang masugpo ang suliraning ito. I didn't have that idea that there was hundreds of thousands of people already
in the drug business. And what makes it worse is that they are operated now by people in government, especially those elected positions. So it will be government versus government. Ngunit sa ngayon ay hindi pa inilalabas ng Pangulo ang ikalawang narco list dahil nais niyang ma-validate mabuti ito bago isa publiko. This new list was there before me about 2 months ago, but I ordered a re-validation just to make sure. I told the police to be very careful, set it up, do a clean job, get the witnesses to be there, including the media when you arrest, so that you'll have a good story and we can prosecute. Aminado naman ang Commission on Human Rights na hindi kayang tapusin sa maikling panahon ang pagsugpo sa naturang problema ng bansa. Subalit ang tanging hiling-an nila sa pamahalaan ay tiyaking igagalang ang karapatang pantao, due process at rule of law sa pagsusulong ng kampanya laban sa iligal na droga at krimen. Una nang binatikos ng CHR ang summary execution at vigilante-style killing sa bansa na iniuugnay sa kampanya laban sa illegal drugs. Nanindigan din naman ang pamahalaan na hindi nila pinahihintulutan ang naturang gawain. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Idiniin ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang talumpati sa Senado ang umano'y hindi magandang imahe ng Pilipinas sa international community dahil sa investigasyon sa kampanya ng pamahalaan kontra droga. Mula sa Pasay City, ito ang balita ni Joyce Balancho, live. Yes, Joyce. Yes, magandang gabi sa iyo, Monica. Nagbigay nga ng privilege speech si Senator Alan Peter Cayetano sa plenaryo kanina ng Senado kung saan binigyan diin niya ang umunay hindi na magandang imahe ng Pilipinas sa international community. Bunso diyan ng isinasagawang investigasyon ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa mga manoy kaso ng extrajudicial killings at summary executions sa Pilipinas. Iba't ibang headlines ng mga pahayagan at magazine dito sa Pilipinas at ibang bansa ang ipinakita ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang speech kanina sa Senado. Ayon sa senador, isang hindi magandang imahe ng bansa ang naipapakita sa international community dahil tila patungkol sa mga manay summary killing sa Pilipinas ang nailalahad. Partikular na nga ang mga sinabi ng testigong si Edgar Matubato sa ginawang pagpatay ng Davao Death Squad noon. Sinabi ni Cayetano na tinalayunin ng Senate Committee on Justice and Human Rights na i-discredit ang Pangulo sa kanyang kampanya kontra droga. Kitaan niya na bias si Senator Leila de Lima na chairman ng komite dahil tila may konklusyon na siya laban sa Pangulo. Kahit noon pa mang chairman pa lang siya ng Commission on Human Rights, pati noon bilang DOJ Secretary. Pilit din anyang inuugnay ni de Lima ang mga pagpatay ng mga Munay Davao Death Squad noon sa mga naitatalang napapatay ngayon sa police operations sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Humingi naman ang paumanhin si Cayetano sa mga pamilya ng mga napatay ng Davao Death Squad na sinabi ni Matubato sa kanyang testimonya dahil nagagamit pa anya ang kanilang kaso upang isulong ang interes ng iilan. Ayon pa kay Cayetano, tilang nagiging mababaw na anya ang tingin ng publiko sa Senado dahil halataan niyang hindi kinikilatis muna ang kredibilidad ng mga testigong inihaharap sa pagdinig. Sa kalagitnaan ng hearing kanina, nag-walk out si Senator Leila de Lima sa plenaryo. Sinabi niya na hindi niya kayang tagalan na pakinggan pa ang mga pahayag ni Senator Cayetano. Matapos naman ang privilege speech ni Senator Cayetano, ay agad naman nagmanifesto si Senator Manny Pacquiao at ipinapadeklarang vacant ang mga miyembro ng Committee on Justice and Human Rights, pati na rin ang posisyon ni de Lima bilang chairman nito. Ayon kay Senator Franklin Dillon, wala sa rules ng Senado na maaaring ideklarang vacant ang chairmanship at membership ng isang komite. Nagsuspindi muna ang plenaryo para pag-usapan ito. Samantala, tinanggap naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang paghingi ng tawad ni Senator Antonio Trillanes IV sa naging asal nito sa pagdinig ng Senado noong Huwebes. Pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano. I take his apology in good faith. Accepted naman, and hindi ko naman tinanim. Actually, to tell you the truth, I was more shocked that it happened rather than hurt. The apology is very timely, and as I said sa ating mga kababayan, kung may mali din akong ginawa, also please accept then my apology. But in situations like that na nabibigla ka rin sa sinabi, sa ginawa, 'di ba? Nagugulat ka rin lang.
naman kay Senator Trillanes, bukal sa kanyang kalooban ang paghingi niya ng tawad at ipinangakong hindi na mauulit ang nagawa sa kapwa senador. Pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Senator Trillanes. The apology was voluntary. Kumbaga sa akin, I will leave it at that. Sa akin, kung ano man yung punto ro na offend siya, na-intimidate siya, yun na yun. I meant what I said in the letter, na hindi na magpapatay ng mic. Samantala, Monica, nagpahayag naman ng kanyang explanation si Senator Leila de Lima kung bakit siya umalis sa plenaryo kanina. At ayon nga sa senadora sa kanyang pahayag na binigay sa atin ngayon, ay ito ay kanyang uri ng protesta nga sa naging privilege speech ni Senator Alan Peter Cayetano. Binigyan din ng senadora na hindi anya siya ang sumisira sa imahe ng Senado at ng ating bansa. At tunay na nakasisira dito, anya, ay ang patuloy na mga patayan na gaganap dito sa ating bayan. Lalo na anya itong lumalala dahil sa mga kilos at salita ng mga matataas na pinuno ng bansa na tila naghihikayat na isang tabi ang karapatang pantao sa laban sa ilegal na droga. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joy Balancio, live na nag-uulat mula sa Senado. Susunod sa ito ang balita. Isusulong na exemption sa Freedom of Information Bill hindi magiging dahilan upang mapagtakpan ng anumang krimen o maling nagawa ng isang individual ayon sa Senado. Nagbabalik ang ito ang balita. Pinalaya na ang 2 Pilipino na bihag ng Abu Sayyaf Group o ASG sa Sulu. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, bunsod ito ng pinatinding opensiba ng militar laban sa bandidong grupo. Ito ang balita ni Brian De Paz. Nakatulong ng malaki ang pinatinding operasyon ng militar kontra Abu Sayyaf upang mapalaya ang ilang bihag nito. Kagabi lang ay 2 pang Filipino hostage ang pinalaya ng grupo sa barangay Tiptipon, Panglima Estino, Sulu. Sina Daniela Taruk at Levi Gonzalez ay mga subcontractor ng isang telecom company na dinukot noong August 6 sa barangay Timpuok, Patikul, Sulu. Ang ating pong saludo sa ating mga tropa dito dahil ang aming paniniwala ay malaki po ang naging pakinabang ng ating inilunsad na military operation sa lugar o sa isla ng Hulo. Ayon pa sa AFP, lumiliit na ang lugar na pinagtataguan ng ASG at posibleng nagiging pabigat na sa kanila ang mga ito kaya isa-isa ng pinakakawalan. Hindi na po nakikipagsagupaan ng Abu Sayyaf. Ayaw na pong makipagbanggaan sa ating tropa dahil alam po nila na seryoso po tayo sa ginagawa natin. So their world is getting smaller and it will be soon before we will be able to solve this. Sa kasalukuyan ay may 16 na bihag pa ang ASG na hawak ng kani-kanilang sub-leader na nagwatak-watak upang hindi mahuli ng tropa ng militar. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Senador na bumubuo sa Committee on Public Information and Mass Media na maisabatas na sa lalong madaling panahon ang matagal nang nakabinbing Freedom of Information Bill. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Inumpisahan na kaninang umagang unang public hearing ng Senate Committee on Public Information and Mass Media ang matagal nang nakabingbing panukala na Freedom of Information. Pinangunahan ni Committee Chair at FOI co-author Senator Grace po ang pagdinig upang maisulong ang pagsasabatas nito. Ilan sa mga committee member na sponsor ng naturang panukala ang dumalo sa pagdinig. Kabilang narito ang mga miyembro ng media gaya ng KBP, National Press Club at Philippine Press Institute. Dinaluhan din ito ni FOI advocate at former House Deputy Speaker Erin Tanyada. Umaasa naman ang mga senador na umabot sa third reading ang FOI bill bago matapos ang taong 2016. Hopefully, ngayong 17th Congress na talagang change will come. The passing of an FOI will result in a deepening of our democracy. It's ironic we are the longest running democracy in the region, and yet many of our regular people or ordinary folk do not understand the workings of our government.
FOI will not only prevent rapid corruption, as what our chairperson has said, but most importantly, it will help the people get involved and participate in running the affairs of the government. Ipinagpapasalamat ng Senado na naglabas ng Executive Order No. 2 ang Pangulo na nagbibigay ng constitutional right o karapatan sa publiko ng access sa mga public information at state policies ng bansa. May 166 exemptions na nakapaloob sa EO ng Pangulo, ngunit ang pagsasabatas naman ito ay makakapagbigay ng lalong kapamigatan sa implementasyon. Bagamat nagpapasalamat tayo, yung executive order, hindi kasama doon ang Kongreso, hindi kasama ang judiciary, at maraming mga iba't iba pang mga ahensya. Kaya nga, kailangan din pag-aralan mabuti itong mga exemptions na ito kasi we might have to make specific mentions of it in the new law so that it will override the executive order. Magiging madali na sa publiko ang pag-access sa lahat ng mga dokumento upang magkaroon ng transparency sa lahat ng operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. I think that the important provision here is ang freedom of information exceptions cannot be used to cover a wrongdoing. Yun yung palagi namin sinasabi. Kung ang dahilan ay para pagtakpan ng isang mali, hindi pwedeng i-invoke ang freedom of information. Matatandaan ang FOI bill ang pinakamatagal na panukalang batas na nakabinbin. Taong 1988 pa nang isumite ng dating Senator Raul Roco ang unang panukala rito. Taong 2014 na ipasa ang Senate version ng bill. Ngunit ang House version nito ay nabinbin at tuluyang hindi nabigyan ng pansin hanggang sa natapos ang 16th Congress. Samantala nakatakda naman ang susunod na pagdinig ng komite sa September 29. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Sa iba pang balita, pupulungin ni Pangulong Duterte ngayong gabi ang mga naging biktima ng nangyaring pagsabog sa Davao Night Market. Mula sa Davao City, ito ang balita ni Janice Inhente. Yes, Janice, go ahead. Yes, Angela. Kakausapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga biktima sa pagsabog sa Rojas Night Market sa Davao City noong ika-2 ng Setyembre. Sa kabuuang bilang na 69, nasa 48 na pamilya ng mga sugatang biktima at 14 out of 15 na pamilya naman na namatayan ang dumalo ngayon dito. Isa sa nakausap ng media kanina nga si Dennis Larida na nasa blast site mismo. Anya, labis pa rin ang kanyang lungkot sa sinapit ng kanyang mag-ina na namatay sa insidente. At sa ngayon nga ay nagpapahinga na muna siya dahil sa matinding trauma na kanyang sinapit. Samantala nangako naman si Pangulong Duterte na magbibigay ng financial assistance sa mga pamilya ng biktima, ngunit hindi pa binanggit ang halaga ng naturang tulong. Yan muna ang ating update live dito sa Davao City. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Janice Inhente, live na nagulat mula sa Davao City. Samantala, alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Victor Cosare, live mula pa rin sa Davao City. Maayong gabi, Victor. Babalikan po natin ang report na yan ni Victor Cosare maya-maya lamang. at 72 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. PNP, BFP at Judiciary nakuha ang unang panalo sa UNTV Cup Season 5, habang DOJ Justice Boosters nalasap ang ikalawang sunod na pagkatalo.
Magbabalik ng balita. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano na bang mga weather system ang nakakaapekto ngayon sa bansa? Magandang gabi, Tony Regit, sa ating mga kasambahay. Sa ngayon, walang sirkulasyon o kahit LPA man lang sa loob ng Philippine Air Responsibility na nakita ang pag-asa. Pero meron pa rin po tayong epekto ng habagat o yung southwest monsoon dahil sa may western section ng Luzon. At sa mga susunod na araw, ayon sa pag-asa, maaari ding humina itong habagat at magkaroon ng monsoon break at ibang weather system naman like ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang makaka-apekto sa ating bansa, Atty. Edge. Sige, Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong western section ng Luzon ay apektado nga po nitong southwest monsoon o habagat. Kaya sa forecast po ng pag-asa, yung area po ng Metro Manila, kasama na pong Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Cagayan Valley, Central Luzon, yung area po ng Calabarzon, Mindoro, hanggang sa area po ng Palawan, makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa nalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas din po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Ganyan din po sa may area ng Puerto Princesa City sa Palawan. Sa Tuiguegarao 34 at sa Baguio po, 16 to 23 degrees Celsius. Ang area po ng Western Visayas, yung Panet, Negros Island, makakaranas din po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Yung Cebu at buong Central Visayas and then yung Samar at Leyte area ay makakaranas naman po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, hanggang 32 degrees Celsius ang posible pong maitalang temperature bukas. Ganyan din sa Tacloban, pero sa Metro Cebu, hanggang 33 degrees Celsius. Bahagyang maulap hanggang sa maulap po ang papawarin sa may area ng Visayas, pero makakaranas po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalo na po yung Zamboanga Peninsula at yung area po ng Davao. Sa nalabing bahagi po naman ng Mindanao, magiging maganda po ang lagay ng panahon. Sa Cagayan de Oro City, hanggang 33 degrees Celsius ang posible pong maitalang temperatura bukas, ganyan din sa Metro Davao at maging Zamboanga City. Ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. at tinawang pong sunset, 5:54 p.m. Yan ang ating mulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat ang live mula sa UNTV Weather Center. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Elliptical Road, Quezon City. Ito ang balita ni Monokson live. Yes, Mon. Magandang gabi, Angela. Rush hour na muli at nakakaramdam na itong ating ilang mga motorista ng medyo pagbabagal sa daloy ng sasakyan. Lalo na bukas, uumpisahan na dito sa Elliptical Road yung pag-aayos ng 5 lane na siya ng mga lalagyan ng mga tubo ng DPWH para maiwasan itong matinding pagbabaha dito sa may area ng Elliptical Road. Pero bago yan, tingnan natin ang sitwasyon ng traffic dito sa Elliptical Road. Sa mga bibiyahe po ng Elliptical Road, lalo na po yung mga papunta po ng Commonwealth Avenue, magmula po dyan sa may East Avenue papasok po ng Elliptical Road, magkakaroon po ng kaunting delay sa inyong mga biyahe hanggang kayo ay makarating po sa kanto. Malapit po dyan sa may Quezon City Hall. After po nyan, maging maluwag naman po pagpasok ng Commonwealth, tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Tandang Sora eastbound lane at hanggang makarating po kayo dyan sa may area ng Doña Carmen, papasok po ng Fairview. Yung mga pabalik naman po ng Elliptical Road na magbumula dyan sa Fairview, makakaranas lang po kayo ng kaunting pagbagal sa daloy ng mga sasakyan dyan po sa may area kanto po ng Tandang Sora. Pero after po nyan, magiging maluwag naman hanggang makalagpas po kayo o makadaan po sa tapat ng opisina ng PhilCOA. Sa mga pupunta naman po ng Cubao area na dumadaan po ng Kalayaan Avenue, medyo mabagal po ang daloy ng mga sasakyan, lalo na po dyan sa may kanto ng Kamuning Road. Pero after po dyan, maging maluwag naman hanggang makarating po kayo sa may Aurora Boulevard. Sa mga pupunta naman po ng Muñoz at dadaan po ng North Avenue, magkakaroon lang po ng pagbagal dyan po sa may kanto ng Mindanao Avenue, dyan sa may tapat ng Trinoma. Traffic na rin po kung kayo ay nasa tapat ng SM North papunta po ng Muñoz, nabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Sa mga punta naman po ng Maynila, nadadaan po dyan sa may area ng Quezon Ave, magkakaroon po ng konting delay sa inyong pagbiyahe dyan po sa may kanto ng EDSA. Subalit, yung pong ilalim naman papunta po dyan sa may area ng West Avenue at Roosevelt ay maluwag po at wala maging problema sa oras na ito.
Silipin po natin ang isang live point natin sa may area ng Sukat Road sa Parañaque City. Sa mga manggagaling po dyan sa may area ng Parañaque, lalo na ipapunta po ng Sukat Highway, sa ngayon po, moderate to heavy traffic po tayo sa area na yan. Lalo na po doon naman sa kabilang lane, yung papunta naman po ng NAIA, medyo nagkakaroon na rin po ng pagbagal sa daloy ng mga sakyan dyan po sa lugar ng Sukat Road sa Parañaque City. Angela, gaya nga na nasabi ko kanina, bukas ay uumpisahan na ng DPWH ang repair sa 5 inner lane ng elliptical road. Magkakaroon ng lane, paglalatag ng mga tubo para makontrol itong madalas sa pagbaha kapag malakas ang ulan dito sa may elliptical road. Kaya asahan po natin, lalo ng mga motorista madalas dumadaan po dito na magkakaroon po ng konting traffic simula po bukas. Yan po ating traffic update. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa iyo, Monokson, live na nag-ulat mula sa Elliptical Road, Quezon City. Samantala, alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Victor Cusare, live mula sa Davao City. Maayong gabi, Victor. Maayong gabi, Angela, o ganyan ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Supak ang Zamboanga City Government sa plea bargaining agreement nga gustong mahitabo sa mga akusado sa Zamboanga siege. Kini mao ang balita ni Dante Amento. IAC otra vez pretrial mañana el Pasig Regional Trial Court. Relataw con el mas de 100 acusados na Sangrino Zamboanga siege kaya sucede durante Setyembre 9, 2013. Mas de 100 acusados el presente na kalaboso na Pasig Detention Facility. Tabla el mga seguidores de Moro National Liberation Front Chair Nor Miswari. Asigon con City Legal Officer Attorney Jesus Carbon, incluido ay diskute el primeramente ta somete plea bargaining proposal con el mga acusaw miyembro de MNLF. Quiere el mga acusaw ay ase abaja el caso de rebelión y violación del international humanitarian law que tiene castigo reclusión perpetua na sedition que tiene castigo hindi abaja sa 6 anyo na karsel. What is pending before the court is that the Department of Justice was asked to submit an amended plea bargaining agreement with respect to the first 2 batches of MNLF accused, totaling 138. Pero asigon con Attorney Carbon, hindi sila konforma na pedimiento del mga akusaw. But we are doing our best to prevent plea bargaining. That is the stand of the City Council and the Chief Executive, backed up by 3 resolutions of the City Council, all objecting to plea bargaining. Depi sigon pagael mga akusaw kunel mga destroso kaya ase kunel mga vivientes na siyudad de Zamboanga cuando ya procura ocupa el ciudad. 3 años kaya pasa kaya resulta na muerte de 20 soldado, 5 pulis y 13 sibilyan. Dante Amento, ONG Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Dili problema sa mga residente sa Kabankalan sa Negros Occidental ang mga basura nga plastic. Tungod kay ginahimo nila kining plastic tiles. Kini mo ang balita ni Lane Moreno. Nagalabot sa 50 hasta 55 nga tonelada sang basura ang nagakakolekta sa syudad sang Kabangkalan, Negros Occidental kada adlaw. 0.1% sini ang plastic nga gina-recycle. Kabahin sa mga na-recycle na produkto ang mga plastic tiles na ginaobra sa Materials Recovery Facility area sang sanitary landfill sang lokal nga pamahalaan. Hindi amon main MRF, no? Ang amon diri nga main nga garbage coming from our public market sa amon plaza. Diri na tanan gina-facilitate, no? Kag diri tanan gina-sort out before namon ihaboy dito ang residual waste. Mga circular na gani ko nga ang household nga mga establishment mag-recycle sa ila basura kag sa subong nag-renovate ka mismo sa amon nga sanitary landfill. Ipasulod anay ang mga plastic sa shredder agud magpino kang pagkatapos lutuon sang 15 minutos sa melting oven gamit ang used cooking oil hasta ini nga maluto. Pagkatapos ibutang sa hurmahan hasta magtiga.
Ang mga plastic tiles ginahimo nga mga pathways, salog sa balay kag dekorasyon sa mga residente sa Kabangkalan. Pwede man inihimuon nga flower pot depende sa iya hurmahan. Sadtong tuig 2006 pa ini nasugdan sang Kabangkalan local government ang paghimo sang plastic tiles kag 20 ka blocks kada adlaw ang nagakahuman. Samtang plano man ini nga ibaligya sang lokal nga pamahalaan sang 3 hasta 5 ka pisos kada isa agud may matipon nga pondo. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Milambigit ang mga magtutudlo, estudyante ug ang pipila ka mga sports enthusiast sa dagan para sa kinaiyahan nga gipasiugdahan sa TESDA sa Tarlac. Kini mao ang balita ni Brian Lacanlale. Dinadinala na estudyante at talaturo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Tarlac ding may kirake king fun run para king Naturalesa 2016 niting Sabado. King temang kapaligiran para sa tuloy-tuloy na kaunlaran kapag nasana niti ang makatipon pondo bang makasaw king susubing climate change at tayo sulong ng advokasya ng TESDA pamangamit green technology. Bali alinsunod din kasi ito doon sa advokasya ng TESDA do, hindi part ito ng aming mandato, pero bilang mamamayang Pilipino kabahagi ng aming pakikisa doon sa pangangalaga at pagpapanatili ng isang magandang kapaligiran at malinis na kapaligiran. Bukod ka ring estudyante at talaturo, may kidakela mo naman king proyekto ding aliwapang sports enthusiast. Pampalakas po ng stamina para po umaba yung hininga po sa tubig po. Hindi po, pero first time ko pong manalo. Goal mo kanina? Basta po matapos ko po. Pangayari na ning matagumpay a fund run, dapat siya mo namang tree planting activity in TESDA Tarlac king probinsya. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac City. Og kana ang mga balita nga naglangkob sa atong balitang Promdi karong gabi. Gikan diriya sa Davao City, balik diha sa studio Angela. Daghang salamat Victor Cosare mula sa Davao City. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa. Ihahatid sa atin ni Darlene Basingan. Good evening, Darlene. Good evening, Monica. And here are the top stories around the globe. The removal of a suspicious package along tracks of the busy Northeast Corridor in New Jersey brought train traffic to a halt on Sunday evening, September 18. The New Jersey State Bomb Police Squad and the FBI responded to a report of a suspicious package under an elevated section of the New Jersey Transit and Amtrak lines at the station in Elizabeth, New Jersey. The police cordoned off the area. And two men walking by picked the backpack out of the garbage can, thinking probably there was something of value in there, walked under the bridge. There's an SUV over there. They started to examine the backpack, is when they found the wires and the pipes, and they dropped the backpack, walked around the corner, went into police headquarters, and notified us right away. They're still at police headquarters talking with us. We expect they're not involved. The mayor confirmed that one of the devices did detonate while was being handled by a bomb squad robot, but there were no reports of how large of an explosion occurred. Trains in both directions continue into the morning commute as the FBI conducts its investigation. Meanwhile, a new incident of forest fire was reported on Sarawasi near the city of Chilabamba as firefighters grapple with wildfires in the Peruvian Amazon. Romina Garcia reports. Un nuevo incendio forestal golpeó el distrito de Cusco de Santana, provincia de la Convención, destruyendo más de 200 hectáreas de cultivos, así como extensas áreas que formaban parte del proyecto de la reforestación de los árboles de pino. Los granjeros fueron vistos tratando de extinguir los incendios con los arbustos. Algunos criticaron la falta de la presencia de los bomberos de Quillabamba. Los vientos fuertes han ayudado a extender el fuego. El desastre fue causado por varios menores que fueron identificados e interrogados inmediatamente por el personal de la Policía Nacional del Perú.
Un incendio ardiendo en la Amazonía peruana ha carbonizado aproximadamente 20.000 hectáreas del bosque lluvioso y destruyó cultivos plantados por las comunidades indígenas. Todavía radiaba hacia un parque nacional y otra área protegida, las autoridades dijeron el jueves 15 de septiembre. Los bomberos combatieron los focos de incendio que abarcaban 20 kilómetros a lo largo del río Ené en la región de la selva de Junín. En Satipo, el guardabosque Javier Yupanqui dijo que los incendios habían alcanzado proporciones épicas. Alrededor de la 10ª parte del bosque tropical de la Amazonía es Perú. Hay menos precipitación por el cambio climático y el patrón del clima. El fenómeno del Niño del año pasado han hecho que la Amazonía sea más seca de lo normal, de acuerdo con los científicos. Romina García, UNTV Noticias y Rescate, Huancavelica, Perú. Hundreds of small Argentine farm producers from different sectors of Buenos Aires gave out free vegetables to the public to demand better working conditions. Orsi Reyes has the news. Cientos de pequeños agricultores de Argentina, desde diferentes sectores de Buenos Aires, regalaron verduras a la población general el miércoles 14 de septiembre para exigir mejores condiciones de trabajo, según informes de prensas locales. Ellos marcharon hasta la Avenida Central y luego se reunieron en la Plaza de Mayo frente a la sede del gobierno, Casa Rosada. Algunos llevaron cajas de verduras y otros trajeron tractores. Según informes de prensas locales, los trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, organizaron la protesta llamada Verdurazo, en la cual se donan 20 toneladas de vegetales para resaltar sus malas condiciones laborales y exigir ayuda del gobierno. Una enfermera desempleada, Silvia Durso, dijo que ella no podía comprar verduras en el supermercado debido a los precios altos. Yo estoy desocupada y en este momento sale muy caro ir a las góndolas de los supermercados a comprar la verdura. Los precios son muy elevados. En una declaración, UTT declaró que había diferencias grandes entre los que pagan sus productos y el precio final. La jubilada María Borges dice que las condiciones laborales de los agricultores empeoran. Luchar por ello y que le encuentren la razón y le paguen lo que les corresponde, porque no puede ser que el verdulero gane, el otro que compra más arriba gane y ellos están cada vez. Un productor de zanahorias, Ricardo Martínez, dijo que estaban obteniendo muy pocas ganancias o ningunas en absoluto. En este momento un cajón de lechuga está saliendo 12 pesos en la quinta. Un cajón que pesa entre 10 a 11 kilos. Calcule usted que nos sobra a nosotros como productores. Debido a los altos insumos, los costos de los insumos que tenemos que usar. De la misma forma, la UTT el miércoles presentó un proyecto de ley que permitiría a los pequeños productores acceder a la tierra por medio de un sistema de préstamo. Arsi Reyes, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. And those are the stories around the world. Back to you, Monica. Thank you, Darlene Basingan. Nagwagi ang PNP Responders, Bureau of Fire Protection Firefighters at Judiciary Magistrates sa kani-kanilang mga kalaban sa maaksyong sakupaan sa UNTV Cup Season 5 kahapon. Ito ang balita ni Bernard Dadis. To the side, Don Camaso. Yes sir, 3 good. Leak out si Ariel Capos. Tatapusin ba? Ipinamalas ng two-time champion Judiciary Magis ang kanilang pagnanasa makabalik muli sa finals. Matapos gibain ang last season most improved team NHA Builders sa kanilang sagupaan sa University of Makati Gymnasium kahapon sa score na 76-63. Hindi pinaporma ng Magis ang NHA na gumamit ng kanilang run and gun plays. Medyo nagkalituan na naman sila, napagod na naman. So, nandun na eh. Kaya lang, siguro first game. Pag first game, medyo nararatel, napapagod kagad, may mga pag-isip. Pinangunahan ng Magis ng bago nilang teammate na si former professional basketball player Chester Tolomia na kumamada ng 26 points, 6 na rebounds at 2 assist kaya tinanghal na best player of the game.
Nag-ambag naman si Don Camaso ng 17 points, 11 rebounds, 3 assist at tig 2 steals at blocks. Matatandaan na sa pagsisimula ng Season 4 ay 3 beses na magkakasunod na natalo ang Magis. Bigo nitong madepensa ng kampyonato at nagtapos lamang sa ika-6 na pwesto. Nagtrabaho lang talaga yung mga players. Talagang gustong manalo sa first game. Sana magtuloy-tuloy na to. Sana yung katulad nung nag-champion kami, yun ang pinag-uusapan namin. Ibalik namin yung dating spirit namin na nag-champion kami ng 2 beses. Sana makuha namin hanggang sa etong liga na to. 37 points. Isang na 3 eh. Nice! Scoop shot! Isang mainit na tagpo naman ang sagupaan ng MMDA Black Wolves at BFE Firefighters sa Game 2. Dikit ang laban na magkabilang team mula pa sa umpisa ng laban. Sa huli na naigang Firefighters sa tulong ng 2 nilang bagong players na sina former PBA players Gilbert Malabanan at ang kapatid ni Samboy Lim na si Anthony Emmanuel Lim. Nagwagi ang Firefighters sa score na 83-73. Yakulin sends it to the middle. Abayan jolted and got the basket. Samantala, nakalasap naman ang ikalawang sunod na pagkatalo ang DOJ Justice Boosters nang ratrati ng matinding pwersa ng PNP Responders sa kanilang bakbakan sa Game 1 sa score na 81-70. Nangibabaw ang pagiging veterano na sa liga ng PNP na 3 season nang sumalang sa finals. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. On the dribble, Abayan. Mahigit 1,500 residente sa San Jose del Monte, Bulacan ang natulungan sa libreng medical mission ng UNCV at Members Church of God International. Ito ang balita ni Nestor Torres. Ang lungsod ng San Jose del Monte ang pinakamalaki sa 24 na bayan sa Bulacan. Binubuo ito ng mahigit 600,000 residente na karamihan ay mga mahihirap. Kaya nang malaman ang libreng medical mission ng UNTV, katuwang ang Members Church of God International, agad itong sinamantala ng ating mga kababayan. Kabilang na dito ang mag-asawang Merly at Melvin Montes na nagpatingin sa doktor kasama ang kanilang 5 anak na may ubo, sipon at lagnat. Naglakad lang po kami kasi wala kami pamasahe. Malayo po yung bahay namin dito eh. Pumunta po kami dito para magpagamot, para libre po sa gamot. Inubo po sila, walang mga ganang kumain, tsaka sinisipon. Nilalagnat rin po paggabi. Brad Eli po, Soriano, Kuya Daniel, salamat po sa mga gamot na binigay niyo po sa amin. Nalaman naman ng isang bulag na may sakit pala siyang pneumonia at heart enlargement matapos na libreng makapagpa-x-ray at ECG. Na medical mission dito, naisipan ko magpa-check up, magpa-x-ray ako, nakita may pneumonia ako at lumalaki yung puso ko. Salamat po at mayroong medical mission dito. Umabot sa mahigit 1,500 Bulakenyo ang napagserbisyuhan ng libreng medical, optical, pedya, dental services, x-ray at legal sa isinagawang medical mission ng UNTV at MCGI na bahagi pa rin ng ating serbisyong kasangbahay. Lubos naman ang pasasalamat ni City Vice Mayor Efren J.R. Bartolome sa walang sawang pagtulong ng UNTV at Members Church of God International sa mga Sanosenyo. Unang-una ay lubos ang aking pasasalamat sa Kamanggagawa Foundation, ang dating daan na lagi na lang pong nakakasama natin sa pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan sa Nosenyo. Ganon din kasama po ang Bartolome Foundation na mahigit na naman pong 1,000 mamamayan sa Nosenyo ang nabigyan po natin ng medical, dental at libreng check-up sa mata, mga gamot. Na ito po, nung po nakaraang April ay nagkaroon din po tayo sa may barangay Sapampalay sa trade, mahigit 1,000 din po. Kaya ako'y nagpapasalamat sa Kamanggagawa Foundation, kaya Kuya Daniel Rason, kaya Brother Eli Soriano sa wala pong sawang pagsuporta sa mga ganito pong mga programa para makatulong. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. Isang
Pambatang awit ang naging Producer's Pick winner ngayong linggo sa Asong Preso Asop Music Festival. Ito ang balita ni Aches Carrion. Isang bata man! Ginawang inspirasyon ng inang si Christine Hernandez ang kanyang anak upang makalikha ng papuring awit na kanyang isinali sa A Song of Praise o Asop Music Festival Year 5. Ang ikalawang pagkakataon na inawit sa Asop ang isang bata man sa Producer's Pick episode nito ngayong linggo. Binigyang buhay ito ni The Voice Kids Season 2 contender na si Francis Lim. Naging inspiration ko po talaga yung anak ko po. Tapos naisip ko po na bakit po hindi bata yung gamitin ko kasi hindi lang naman po matatanda yung pwedeng magpuri kay Lord. Pwede rin naman po yung bata. Sobrang saya po at nagpapasalamat po kay Ate Christine dahil po sobrang ganda po ng ginawa ng kanta. Kasama sa naturang Producer's Pick episode ang mga komposisyon ni Juvic Ann Capistrano na ligaya sa piling niya na inawit ni Karaoke World Philippine Champion Ruby Velano at ni Wilfredo Sabala na Salamat sa Diyos na inawit ng singing champion na si Rodante Boton. Naging hurado naman kasama ni Dr. Musico Mondel Rosario sina Record Executive Ito Rapadas at multi-awarded songwriter Trina Belamide. Carrion para sa A Song of Praise Music Festival. Para sa mga mahilig sa photography, naglabas ng bago at most advanced na mirrorless camera ang Fujifilm. Alamin natin ang features nito sa ulat ni Brian Evangelista. Nandito kami ngayon sa Camera House kasi ito ay one-stop shop para sa mga creative minds na photographers at videographers para makuha nyo ang mga latest cameras tulad ng X-T2. Tumatak sa global market ang Fujifilm bilang pioneer ng Japan sa photographic film mula pa noong 1934. Taglay ng kumpanya ang flexible attitude of innovation upang patuloy na makapag-develop ng mga bagong pamamaraan upang matugunan ang tunay na pangailangan ng global customers. Also, one of the important points for Fujifilm is close communication with the customer. So in terms of a new product development, we are always listening to the customer's voice. And for this new product, this is the result of the listening to the customer's voice. Kaya naman naglabas ang Fujifilm ng pinakamoderno at most advanced mirrorless camera, ang X-T2, na mas madaling gamitin at magaan dalhin. This is a 24 megapixel. I think this is a maximum megapixel based on an APS-C size sensor. And the second is frame per second. With this booster, we can provide 11 frames per second. This is one of the fastest. And also, last one is 4K video quality. Kahit medyo madilim, kaya nitong maglabas ng pinaka-natural at detalyadong kuha ng litrato dahil sa ISO nito na umaabot ng 12,800. Mabibili ang top-of-the-line camera ng Fujifilm sa sangay ng camera house sa buong bansa na handang magbigay ng magandang serbisyo sa kanilang mga kliyente. Our passion is serving the customer because we love customers. We like to help them choose the camera that best suit their needs, including budget. So we are offering 24 months, 0%. So it's easy to pay. Tuwing Webes, nagsasagawa ang Camera House ng libreng workshop seminar mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi upang maturuan at magabayan ang sinumang nahihilig sa fotografiya. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Taguig. At yan ang ating mga balita sa sports, entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Rich. Maraming salamat, Talia.
At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.